Hi, hello friend. Kumusta? Kumusta ka dyan, friends? Oh, anong ulam mo dyan? Tinulang manok. Oo, maganda nga yan. Yung may sabaw talaga lagi. Ako? Ano rin? Ulam namin ngayon? Ano rin? Tinulang manok. Chicken wings lang. Kasi 240 ang kilo. Mga 3 piraso lang na chicken wings na may laman sa ano. Tapos pinahiwa ko ng pang adobo. Yan. Maganda yan ano sa mga bata kasi ano, pag may sabaw, nahihigop nila yung ano, yung mga ricado. Ibig sabihin, yung tinulang manok, mayroong loya, may sibuyas, may kamatis, ayan, nilalagyan. Tapos pwede rin lagyan ng tanglad, yan. Kung mayroong ano, bawang, nilalagyan ng bawang, yan. Tapos malunggay, tapos lagyan ng papaya, yun. Mas maganda kung ano, ang ihanda sa mga bata yung may sabaw, kasi nahihigop nila yung mga ingredients, yung katas ng mga ano, sabaw. Yan, dumadaan yan sa kanilang bituka, yung mga ingredients. Nagbigay tulong yun sa kanila, yung ibig sabihin, yung sabaw, mayroon yung mga ricado. Pag na-absorb yan, nakain ng isang bata, maging healthy ang bata kasi ano, complete ano, recipe. Mayroong mga medyo mainit-init pa, pinapakain mo, sinasabaw sa mga bata. Yan. Yun ang maganda. Kasi kung pinapakain mo ng ano, ang mga bata, pinirito, ano, yung mantika, di ba bawal yung mga mantika na ano para ipakain sa mga bata? O kailangan may sabaw talaga. Kasi, pero yung sabaw, wag mo lagyan ng ano, ng bitchin. Bawal yun sa mga bata, yung mga bitchin. Oo. Ano lang yung natural lang na recipe, yung may kunting, halimbawa sabaw mo na ano, 4 na cup na tubig. Ang asin noon ano, 1 teaspoon lang ang asin. Hindi masyadong maalat, yung tama-tama lang. Pag matanda pwede magbitchin, pero pag mga ano, mga bata, bawal yun. Oo. Kasi ano yan, ihalo nila sa kanin yan. Ano ihigopin nila yan para maging healthy yung bata. Oo. Ganyan yung technique sa ano. Kaya marami ngayon nagkasakit ng mga bata kasi ang walang alam yung mga nanay kung hindi mga pinirito, mga hotdog, mga ham, mga longganisa. Kaya nagkasakit yung mga anak nila. May sakit sila sa cancer, kung ano-anong sakit na lang. Yan. Yun ang ano, technique doon. Kailangan, pag may anak ka, kailangan may sabaw lagi. Oo, yung mga ingredients, mga ano, ricado, ma-absorb yun. Tapos pag nahigop nila na mainit-init pa, yan, mas mabisa yun para sa mga bata, maging healthy yung bata. Sa atin nga, di mga matanda din, bawal din yung mga ganyan. Kailangan may sabaw talaga.
Sa probinsya may may tanglad, pero dito bumibili ako ng tanglad, binibenta dito ang tanglad. Oo. Mabisa yan sa sinabaw ka. Pag sinigang naman na sinabaw na isda, pwede mong lagyan din ng ng yung maasim-asim. Oo. Ayan, mayroong mga kamyas, pwede. Oo, lagyan siya mga 2 kamyas lang. Hindi naman mahalata yan ng bata. Oo. Tapos kailangan yung gulay malambot kasi pagkain ng bata pag matigas ayaw nila. Kailangan malambot yung pagnguya ng mga bata. Yung ganyan. Para maging healthy ang mga bata, kailangan may sabaw lagi. Tingnan mo yung mahilig sa mga pinirito na mga baboy, mga chicken. Dapat ngayong sinabawan, may sabaw. Hindi dumadaan sa mantika. Yan. Kasi bawal talaga yan, sabi ng doktor, yung mamantika sa mga bata. Kailangan more on natural. Sige na friend, bye-bye na ha. Yung alam ko naman magaling ka rin magluto eh. Wag mo lang lagyan ng bitchin kasi bawal yan. Kasi yung bitchin hindi natin alam kung saan galing yung bitchin na yan. Kasi may nabalitaan ko daw kung saan na lang kinukuha yung mga bitchin na yan, yung mga buto yan, mga buto ng mga hindi natin alam. Mga buto yan tapos giniling yan. Parang pero hindi natin alam, siyempre sila na nakakaalam yan, yung mga manufacturer ng bitchin. Sila lang nakaalam kung anong klaseng product yung ginagamit nila. Sige girl, bye-bye. Overtime na tayo. Bye-bye.